Good news, Kuya Oliver planong bigyan ng kanyang mahal na sponsor ng isang maliit na business. Well, anong business naman kaya ito? Totoo ba na makakatulong ito kay Kuya Oliver o magiging problema niya lang ito sa huli? At yan ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago yan. Paalala lang po sa lahat ng mga supporters ni Daddy Frankie, patuloy po natin siyang suportahan sa kanyang mga charity works. At syempre support nyo na rin po ang ating YouTube channel, malaking bagay na po sa akin na tapusin ang aking maiksing video. Salamat. Wow, good news, Kuya Oliver, pinagpaplanuhang bigyan ng small business ng kanyang mga sponsor, yan ang ating malalaman ngayon. Samantala may mga usap-usapan mga kababayan mula sa mga sponsor ni Kuya Oliver ang planong patayuan si Kuya Oliver ng small business doon mismo sa kanyang sariling bahay. Ayon nga sa ating nakalap na impormasyon, gustong bigyan di umano ng sponsor sin Kuya Oliver ng 10,000 pesos na puhunan para magkaroon siya ng kanyang sari-sari store. Yaman din lang naman sabi ng mga sponsor na hindi pa pwede si Kuya Oliver na magtrabaho ng mabigat, why not magnegosyo na lang, aniya siya. Pero mga kababayan, ilan sa mga viewers ang tumututol sa ganitong suggestion na pagawan si Kuya Oliver ng mini sari-sari store sa harap ng kanyang bahay. Ayon nga sa mga viewers, hindi daw bagay si Kuya Oliver na magnegosyo ng tindahan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, sabi ng mga viewers, hindi naman daw yata marunong kumilatis ng pera si Kuya Oliver, kung baga kung magkakaroon siya ng mini tindahan hindi naman daw siya marunong magsukli, which is my point nga dito ang viewers. Ikalawa, sabi ng mga viewers, hindi negosyo ang binubuo ni Kuya Oliver kundi isang malaking problema. Opo mga kababayan, isang malaking problema ang tingin ng mga viewers sa tindahan para kay Kuya Oliver dahil hindi maiiwasan na utangin lang ito ng kanyang mga kapatid. Sa simpleng salita, palubog o siguradong mababankrupt daw si Kuya Oliver sa mixing panahon dahil sa mga kamag-anak niya. Actually, kung iisipin, maganda yung layunin ng sponsor, makatulong kay Kuya Oliver para magkaroon ng sariling income sa paraang hindi siya masyadong mahihirapan. Ngunit kung tutuusin, may punto rin ang mga viewers dahil malaki ang posibilidad na mabaliwala lang yung negosyong ibinigay kay Kuya Oliver dahil sa mga kamag-anak nito. Sa personal kong pananaw, napakaganda ng intensyon ng mga sponsor kung talagang bibigyan nila si Kuya Oliver ng puhunan para sa isang maliit na sari-sari store. Mas mainam ngang magkaroon siya ng mapagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan kaysa umasa na lamang sa tulong ng iba habang buhay. Pero kung ako ang tatanungin, ang 10,000 piso ay hindi ang pinakamahalagang puhunan sa negosyong ito. Ang pinakamahalaga ay kung sino ang magbabantay, magtatala ng benta, at sisigurong hindi nalulugi ang tindahan. Kung totoo ang sinasabi ng ilang viewers na nahihirapan si Kuya Oliver sa paghawak ng pera o sa pagkukwenta, hindi yun dahilan para maliitin siya. Sa halip, dapat itong maging paalala na kailangan niyang may mapagkakatiwalaang taong tutulong sa pamamahala ng negosyo. Dahil kahit gaano kaganda ang negosyo, kung walang tamang sistema, mabilis din itong mawawala. Isa pa sa kinatatakutan ng maraming viewers ay ang posibilidad na puro utang ang kunin sa tindahan. At aminin man natin o hindi, maraming maliliit na tindahan ang nagsasara hindi dahil walang bumibili, kundi dahil napakaraming hindi nagbabayad ng utang. Kapag hinayaan itong mangyari, baka ang tulong na ibinigay ng sponsor ay mauwi lamang sa wala. Para sa akin, hindi ang sari-sari store ang problema. Ang tunay na pagsubok ay kung paano ito paprotektahan at pamamahalaan. Kung may disiplina, may malinaw na patakaran, at may taong tutulong kay Kuya Oliver sa paghawak ng negosyo, malaki ang tsansa nitong magtagumpay. Pero kung pababayaan lamang at walang magbabantay, sayang ang sakripisyo at kabutihang loob ng mga sponsor. Sa huli, sana ang magiging desisyon ay hindi lang nakabatay sa awa, kundi sa kung ano ang mas makabubuti para sa pangmatagalang kinabukasan ni Kuya Oliver. Dahil ang tunay na pagtulong ay hindi lang pagbibigay ng puhunan, kundi pagbibigay rin ng pagkakataong magtagumpay at mapanatili ang negosyong ipinagkatiwala sa kanya.